Habang tumitindi ang bakbakan sa lugar ng Israel, ay tila baga bangungot ang sinapit ng Israel ngayon, hindi lamang sa giyera na kanilang nararanasan ngayon, kundi pati na rin sa mga natural calamity na talaga namang nagbigay ng mas masalimuot na pangyayari sa lugar ng Israel. Ano nga ba ang nangyari? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Malakas na ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng kabisera ng Israel at nagdulot ng mga pagbaha, nagdulot ng pinsala sa mga basement na mga gusali ang baha. May mga sasakyan sa Tel Aviv na naipit sa mga baha sa mga kalsada. Ilang pangunahing kalsada ay hindi madaanan dahil sa mga baha. Nagpatuloy ang ulan ng ilang mga oras, ngunit kulang ang pag-ulan para mapanagot nito ang kanyang trabaho. At kung ating mapapansin, ito ay sa kalagitnaan pa ng umatikabong giyera sa lugar ng Israel na naapektuhan hindi lamang ang mga sibilyan kundi pati na rin ang mga armies, at inaasahang magpapatuloy ang pag-ulan sa loob ng ilang mga araw pa. Malakas na ulan at ilang mga baha ang mararanasan pa sa lugar ng Israel. At kung ating mapapansin, tila baga napaparusahan ngayon ang bansang Israel dahil sa kanyang mga kasalanan. Una dito ay ang hindi nila pagtanggap sa tunay na Mesiya na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin nila ang Mesiya na darating sa bayan ng Israel, na hindi nila alam na ito ay dumating na at muling babalik muli sa pangalawang pagkakataon sa pamagitan ng rapture. At hindi nila alam na ang nangyayari ngayon sa bansang Israel ay isa sa mga senyales na malapit na ang pagdating ng Mesiya na hindi nila inaasahang darating. Ngunit kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos at makikilala natin ang tunay nating tagapagligtas, Deuteronomy 31 verse 8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o papabayaan man, kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Mga kaibigan, tayo ay huwag matakot kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito, na kayo po ang Diyos Panginoon na lubos naming pinagkakatiwalaan, na wala po kaming kapanatagan kung wala po kayo sa aming puso. Tulungan kami Panginoon, na sa inyo lamang po manampalataya at hindi po sa aming sariling kakayahan, at nawa ay makilala ng aming mga kaibigan din na hindi pa nakakilala sa aming Panginoong Diyos, sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang tunay naming tagapagligtas, na nawa Panginoon ay magpakilala kayo sa kanila. Salamat Panginoon, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.